Magandang gabi po, Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong gabi ng Huwebes, October 5, 2023 at latest update sa bagyong Jenny. Alamin natin ang update patungkol dito sa binabantayan natin na si Bagyong Jenny as well as kung ano magiging panahon natin sa susunod na 24 oras. So ayon sa ating latest satellite image, as of 3 p.m. kanina ay lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility itong binabantayan natin na si Bagyong Jenny. And as of 4 p.m. huli itong namataan sa layong 275 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes na nasa labas po ng PER. Medyo humina po itong si Bagyong Jenny na may maximum sustained winds na umaabot ng 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 170 kilometers per hour. And sa kasalukuyan po, kumikilos ito sa direksyong westward sa bilis na 15 kilometers per hour. And kung makikita po natin sa ating latest satellite image, makikita po natin na ilang bahagi pa rin po ng Northern Luzon ang naapektuhan nitong bagyo. So although nasa labas na po ng PER itong si Bagyong Jenny, ay nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon area. Meanwhile, nakikita po natin southwest monsoon ay nakaka-apekto rin po sa ilang bahagi din ng Luzon area. So magpapatuloy pa rin po yung cloudy weather conditions na may kasamang kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. For Bicol region naman, sa Visayas as well as Mindanao area, nakikita po natin wala po masyadong makapal na kaulapan na magdadala ng malawakang pag-ulan sa mga nasabing lugar. Kaya fair weather conditions po tayo. Meron lamang po tayong mga tsansa ng isolated rain showers or thunderstorms. Usually nangyayari po yan sa hapon or sa gabi. And currently, meron din po tayong binabantayan na low pressure area nasa labas ng ating PER. Although sa ngayon po, wala pa itong direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa, ngunit posible itong pumasok ng ating PER by this coming weekend. Kaya continuous pa rin po yung monitoring natin. So alam naman po natin yung areas kung saan nakataas pa rin yung tropical cyclone wind signals. So yung areas po na nakataas yung tropical cyclone wind signal number 2 ay yung areas na highlighted in yellow. So sa northern portion ng Batanes as well as Itbayat. Meanwhile, signal number 1 naman ay nakataas pa rin sa areas na kung saan naka-highlight ng light blue. So makikita po natin sa nalalabing bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, as well as sa northern portion ng Apayao, northwestern portion ng Cagayan, at sa northern portion ng Ilocos Norte. So yung areas po na kung saan nakataas yung tropical cyclone wind signals, inaasahan pa rin po natin mararamdaman yung malalakas na hangin na dulot na epekto nitong si Bagyong Jenny. Then pagdating naman po, besides po yung malalakas na hangin na dala ni Bagyong Jenny, meron din po tayong gusty conditions or malalakas na hangin na posibleng dala nitong enhanced southwest monsoon sa ilang lugar sa Luzon area. So particularly sa southern portion ng Aurora, sa Romblon, portions ng Calabarzon, portions ng Metro Manila, portions ng Bataan as well as portions ng Bicol region. Inaasahan po natin for today until tomorrow, makakaranas pa rin po tayo ng gusty conditions sa mga nasabing lugar. Pagdating naman po sa mga pag-ulan from today until tomorrow afternoon, ito po yung area na makaranas po ng 100 to 200 mm accumulated rainfall dulot po na epekto nitong si Bagyong Jenny. So asahan pa rin po natin ang malalakas na mga pag-ulan sa lalawigan ng Batanes. Then yan po, patuloy na paalala po natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga low-lying areas, mga hazardous areas, na posibleng pa rin po yung flooding or mga pagbaha, as well as sa mga pagguho ng lupa dulot ng mga malawakang pag-ulan. Kaya ingat po sa ating mga kababayan. Dapat naman po tayo sa lagay ng ating karagatan. Sa ngayon po, nakataas pa rin ang gale warning sa iilang baybayin sa Northern Luzon area, particularly sa seaboards ng Batanes, northern coast ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, pati na rin sa northern at western coast ng Ilocos Norte. Kaya patuloy po yung ating paalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat, na kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil inaasahan pa rin ang maalon hanggang sa napakalong karagatan. At alamin din po natin ang nagiging pagtahak or track nitong si Bagyong Jenny sa mga susunod na araw, although nasa labas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So nakikita po natin generally westward po yung kanyang pagkilos at ma-retain ang kanyang typhoon intensity hanggang lumapit po ito sa may southeastern coast ng China area. And nakikita po natin medyo hina na po ang epekto nitong bagyo
At nakikita po natin sa mga susunod na araw habang papalayo itong si Bagyong Jenny, hihina na din po yung epekto ng southwest monsoon and hindi na din po or unti-unti na din pong hindi maapektuhan yung areas na kung saan yung nakataas pa rin yung ating mga tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng northern Luzon. So possible by this weekend ay improving weather conditions na po tayo sa malaking bahagi ng ating bansa.